Sa Arctic, ang mga geologists na sina Julia at Oscar ay gumagawa ng ilang mga eksperimento sa pamamagitan ng pag-set up ng mga pampasabog sa ilalim ng tubig. Sa sandaling iyon, nakatanggap sila ng tawag na nagbabala sa kanila tungkol sa isang bagyo, kaya kailangan na nilang umalis. Sa malapit, ang submarino ng Russia ay nakakita ng mataas na intensity ng ingay na hindi alam ang pinagmulan. Sa gulat nila, tila tumataas ang pinakasahig ng dagat. Nababaliw ang mga scanner ni Julia bago nagsimulang magbitak ang yelo sa paligid ng kanyang kampo. Gusto niyang kunin ang kanyang pananaliksik bago umalis ngunit walang oras, kaya kinaladkad siya ni Oscar sa snowmobile. Sa submarino, nakita ng koponan na ang mga ingay ay simula pa lang at naghanda para sa estratehikong paggalaw upang umiwas. Gayunpaman, ang submarino ay biglang natamaan ng isang bagay sa tubig. Sa ibabaw, sinusubukan ni Oscar at Julia na makatakas ng mas mabilis hanggat maaari habang ang yelo ay patuloy na pumuputok sa likod nila. Sa kasamaang palad, ang mga bitak ay lumitaw din sa unahan at ang snowmobile ay itinulak ng tumataas na yelo. Gumulong ang dalawa habang sumasabog at lumulubog ang snowmobile. Di nagtagal, ang kanilang kampo ay sumabog din at ang natitirang mga siyentipiko ay dahan-dahang lumubog sa kanilang kamatayan. Ang submarino ay patuloy na nakakakuha ng pinsala at halos hindi makatayo ang mga lalaki sa kanilang mga upuan habang ang lahat ay yumayanig. Pagkatapos ng ilang pagsusumikap, nagawa nilang magpaputok at ang nagresultang liwanag ay nagpapakita ng ilang malalaking galamay sa tubig. Tumalsik ang isang lalaki sa glass screen at nahimatay dahil sa kanyang mga pinsala. Ang isa pang opisyal ay nagawang makapagpadala ng emergency buoy bago lumubog ang submarino. Sa punong tanggapan ng Russian Marines, nalaman nila ang tungkol sa paglalaho ng submarino. Dahil may dala itong napakahalagang armas, nagpadala sila ng rescue team para kunin o wasakin ang mga ito. Ang misyon ay pangungunahan ni Victor, ang kapatid ng kapitan ng submarino. Nag-aalala ang kanyang pamilya na baka mawala rin siya at ibinigay sa kanya ng kanyang ina ang relo ng namatay na ama bilang tanda ng swerte. Nang gabing iyon ay dumating si Victor sa pantalan at natuklasan na ang kaibigan ng kanyang ama na si Admiral Olshansky ay sasama din sa misyon. Ang deck officer ay nag-aalala na si Olshansky ay maaaring masyadong matanda at mainitin ang ulo para sa trabaho. Nang makapasok si Victor sa submarino, maraming mga tripulante ang nagreklamo na sila ay tinawag mula sa kanilang mga bakasyon para dito. Samantala, sina Julia at Oscar ay naglalakad sa isang snowstorm, sinusubukang makakuha ng signal ang kanilang telepono. Nakatuon si Julia sa screen at halos mahulog sa bangin, ngunit nahawakan siya ni Oscar sa tamang oras. Sa sandaling iyon, sa wakas nakahanap ng signal ang kanyang telepono mula sa isang oil rig at tinawagan sila. Gayunpaman, sobrang ingay ng snowstorm at hindi siya naiintindihan ng mga manggagawa sa oil rig. Di nagtagal ay nawalan ng signal ang telepono at naputol ang tawag. Desperado, bumaril ng flare si Oscar bago bumagsak. Sa umaga, ang submarino ay nakarating sa lugar kung saan nawala ang nakaraang submarino at pagkatapos ng maraming paghahanda, sa wakas ay sumisid sila. Napansin ng mga tripulante na dinala ni Olshansky si Victor sa isang pribadong silid kasama ang iba pang matataas na opisyal at pinabasa sila ng isang ulat na naging dahilan upang mag-alala sila. Di nagtagal, ang mga usap-usapan tungkol sa pagkawala ng nakaraang submarino ay nagsimulang kumalat. Bumalik kina Julia at Oscar, nagulat sila nang matuklasan nila ang boya na nakaipit sa yelo. Napagtanto na may darating para dito, nagpa siya silang huminto sa paglalakad at maghintay doon. Nang sa wakas ay nakuha ng submarino ang signal ng boya, agad itong tumungo sa direksyong iyon. Isang grupo ng mga balyena ang biglang pumalibot sa submarino kaya sinubukan ng mga tripulante na bumaba nang hindi sila masaktan. Aksidenteng natamaan ng isa sa mga balyena ang isang rotary screwhead kaya't sinabi ni Olshansky sa mga tripulante na iyon ng sonar, hindi pinapansin ang mga alalahanin ni Victor tungkol sa posibleng pinsala sa mga nilalang. Nang i-activate nila ang sonar, lumangoy ang mga balyena palayo, ngunit bumalik pagkaraan ng ilang segundo. Nag-iisip ang mga tripulante kung ano ang gagawin hanggang sa mapansin nila ang mga balyena na tuluyan ng umalis sa pagkakataong ito. Lumalabas na may mababang frequency ng ingay sa lugar at ang pinakasahig ng dagat ay tumataas. Isang malaking galamay ang gumagalaw sa kadiliman at pinatay ang isang balyena sa isang hampas lang. Nag-aalala ang mga tripulante dahil hindi nila matukoy ang tunog habang nakakakita ang kanilang radar ng isang malaking bagay na parating. Sa pag-iisip na maaaring ito ay isang kaaway, gusto ni Olshansky na magpaputok, ngunit iginiit ni Victor na hindi sila nakatitiyak at inutusan ng mga tripulante na maghanap ng isang lugar upang magtago sa halip. Pumasok ang submarino sa isang bitak sa dingding ng yelo, nanginginig sa tuwing tatama at nabibiyak ang yelo. Lumakas ang ingay sa radar at nakasakit sa tenga ng mga may headphone. Habang hinahabol sila ng misteryosong kalaban, napilitan ng mga tripulante na ihinto ang submarino dahil nakaharang ang pader sa kanilang daraanan. Buti na lang umalis na ang humahabol sa kanila.
Habang tinatansya ng mga tripulante ang pinsalang natamo ng submarino, sinaway ni Olshansky si Victor dahil sa paglalagay sa kanila sa panganib. Wala silang pagpipilian kundi ang bumalik sa ibabaw para ayusin. Sa ibabaw, sina Julia at Oscar ay magkayakap sa ilang mga bato upang subukang manatiling mainit. Biglang nakita nila ang pagbitak ng yelo habang ang submarino ay lumabas mula sa tubig. Agad na nakita ng mga tripulante ang mga nakaligtas at lumabas upang salubungin sila. Matapos matiyak na hindi armado ang dalawa, pinakinggan nila ang kanilang kwento. Sinuri ni Victor ang boya bago kausapin si Olshansky na nagsabi sa kanya na bigyan lamang ng ilang pagkain ng mga sibilyan at iwanan sila dahil maaaring mga espiya sila. Gayunpaman, naawa si Victor sa kanila at sinabihan silang sumama sa kanila. Pagkatapos, bumalik ang submarino sa ilalim ng tubig upang simulan nila ang paghahanap malapit sa boya. Pagkatapos suriin ang kalusugan, pinakain sina Julia at Oscar. Sinamahan sila ni Victor sa mesa at ipinakita sa kanila ang isang mapa. Hiniling sa kanila na ituro ang kanilang kampo at iniisip kung may nakita silang kakaiba. Nang sabihin sa kanya ni Julia ang tungkol sa mga pampasabog, napagpasyahan ni Victor na iyon ang nagpalubog sa sasakyang pandagat ng kanyang kapatid. Tinalakay ng mga tripulante kung paano magpapatuloy at sinabi ni Olshansky na dapat silang bumalik dahil sa misteryosong banta dahil hindi sila makakapagpadala ng emergency signal kung sila ay maatake muli. Gayunpaman, desperado si Victor na mahanap ang kanyang kapatid at inutusan ang mga tripulante na ipadala ang submarino sa direksyon ng kampo ni Julia. Nakipag-usap si Olshansky kay Victor ng pribado at binalaan siya na ito ang pangalawang pagkakataon na gumawa siya ng maling desisyon. Kapag gumawa siya ng isa pa, tapos na ito. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Victor sa kanyang deck officer na kailangan nilang magmadali dahil kung may mga nakaligtas sa submarino, malamang na wala silang gaanong oxygen na natitira. Samantala, nakarinig si Julia ng kakaibang ingay at ipinaliwanag ni Oscar na ito ang sonar na naghahanap sa isa pang submarino. Ang paghahanap ay nagpatuloy ng ilang sandali hanggang sa makita ng radar ang misteryosong kalaban na muling humahabol sa kanila. Sinabi ni Victor sa mga tripulante na humanap ng lugar na mapagtataguan tulad ng ginawa nila noon, ngunit ito ay isang bukas na lugar na walang mapagtataguan. Nagpasya silang magpadala ng emergency signal sa oil rig at nakahinga sila ng maluwag na makakuha ng pahintulot na magtago doon. Habang ang submarino ay naghahanda sa muling paglutang, ang mga manggagawa sa rig ay nakakita ng mga higanteng galamay na tumataas mula sa dagat at nag-activate ng alarma. Ang mga galamay ay nagsimulang umatake sa rig, na ibinabagsak ang lahat ng mga istruktura at nagdulot ng maraming pagsabog. Nataranta ang mga manggagawa at nagsikap na tumakbo, ngunit wala na silang mapuntahan nang magsimulang gumuho ang rig. Nawalan ng kontak ang submarino kaya ginamit ni Victor ang periscope para mag-imbestiga. Nagimbal siya nang makita ang mga galamay na sinisira ang rig at ipinadala ang larawan sa mga screen upang makita ng mga tripulante kung ano ang kanilang kinakaharap. Nang mawasak na ang rig, muling hinabol ng misteryosong halimaw ang submarino. Ang sasakyang pandagat ay kinailangang gumawa ng biglaang pagliko upang makatakas at nahulog ang mga gamit sa buong kusina. Iniisip ni Olshansky na ang pag-uutos ni Victor sa mga tripulante na tumakas sa halip na umatake ay ang kanyang ikatlong pagkakamali at inanunsyo na siya ang mamumuno. 2 torpedo ang mabilis na pinaputok at matagumpay nilang natamaan ang kanilang target, kaya sinabi ni Olshansky na ganito ang dapat gawin. Gayunpaman, nadismaya si Olshansky nang marinig niya ang isang opisyal na ipahayag na ang kaaway ay gumagalaw pa rin. Higit pang mga torpedo ang pinaputok at ang isa pang pagsabog ay nagpapahiwatig na muli nilang natamaan ang target, ngunit hindi pa rin ito sapat para patayin ito. Hinahabol sila ng halimaw at natigilan si Olshansky dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin, kaya kailangang muling mamahala si Victor. Inutusan niya ang mga tripulante na igalaw ang submarino ng mas mabilis hanggat maaari at nagawa nilang iwasan ang karamihan sa papasok na pag-atake, ngunit ang galamay ay dumampi pa rin sa submarino at nagdulot ng kaunting pinsala. Bumagsak ang lahat ng tripulante at tumama ang ulo ni Victor na ikinahilo niya. Ang ilan sa mga computer ay nag-short circuit at ang isa ay dumurog pa sa isang lalaki. Ang submarino ay nagsimulang lumubog at ginamit ng hayop ang pagkakataon na hampasin ito muli. Isang pagsabog ang sumiklab sa kompartamento ng torpedo na nagsimula ng apoy. Pinutol nila ang bentilasyon at isinara ang lugar na iyon, naiwan ng 7 tao sa loob na gumagamit ng mga extinguisher upang apulahin ang apoy. Ang isa pang hampas mula sa mga galamay ay nagpabilis sa pagbagsak ng submarino at sinabi ng radar na ang hayop ay nakapaligid sa kanila mula sa lahat ng panig. Sa mas malapit na pagtingin, sa wakas ay nabunyag na ito ay isang kraken, ang maalamat na higanteng halimaw ng dagat. Dahil hindi nila magagamit ang mga huling torpedo, tinalakay ng crew ang kanilang mga pagpipilian at sinabihan sila ni Victor na pumasok sa silence mode dahil ang mga nilalang sa dagat ay kadalasang nangangaso sa pamamagitan ng ingay. Kailangang ihinto ng mga manggagawa ang sunog sa ngayon na nagiging sanhi ng pagtaas ng mga antas ng carbon monoxide sa kompartamento ng torpedo.
Habang ang ingay mula sa halimaw ay nagpapasakit sa tenga ng communicator officer sa pamamagitan ng headphones, ang mga lalaki sa torpedo room ay nag-iisip kung sila ay mamamatay sa ganitong paraan. Sa kabutihang palad, gumana ang plano ni Victor at lumangwi palayo ang Kraken. Ngayon ay makakagalaw na muli ang mga tripulante, ngunit kumalat na ang apoy at masyado ng malaki para maapulan ng ilang mga extinguisher lamang. Habang nasusunog ang ilang lalaki sa apoy, sinabihan ni Victor ang grupo na umalis sa compartment at hayaang masunog ang mga armas. Higit pang mga opisyal ang malubhang napinsala sa kanilang paglabas, ngunit ang natitirang mga tauhan ay naroroon upang tulungan silang tumawid sa pintuan. Isinara ito sa huling segundo upang pigilan ang apoy sa pagsunod sa kanila. Sa pamamagitan ng pagmamanipula ng presyon sa kompartamento ng torpedo, sa wakas ay naapula nila ang apoy. Pagkatapos, ang lahat ng malulusog na lalaki ay ipinadala upang magayos habang ang mga nasugatan ay ipinadala sa infirmary o sa kanilang mga silid. Tinulungan sila ni na Oscar at Julia na gamutin ang mga pinsala ng lalaki na nakuha ang tiwala ng mga tripulante. Ginamot din ni Julia ang hiwa ng noo ni Victor at isang opisyal ang nagtataka kung gusto niya siya. Nang itanggi ito ni Julia, ipinaalam sa kanya ng opisyal na nilabag ni Victor ang mga patakaran para iligtas siya. Nang maglaon ay tinanong ni Victor ang opinyon ng mga tripulante sa sitwasyon at lahat sila ay sumang-ayon na kailangan nilang bumalik dahil wala silang ideya sa lokasyon ng nakaraang submarino at walang proteksyon laban sa Kraken. Ipinaalala ni Olshansky kay Victor na ang kanyang ama ay isang bayani para sa pagliligtas ng mga tao sa panahon ng insidente sa submarino, ngunit namatay siya sa proseso. Pagkatapos ng maraming pag-aalinlangan, sumang-ayon si Victor na dapat silang umalis. Habang nagsisimulang umuwi ang submarino, binasa ni Victor ang huling sulat na iniwan sa kanya ng kanyang ama. Nag-ambala siya ni Julia na napansing may mga ibon sa silid ni Victor. Ipinaliwanag niya na naroon sila bilang isang paraan upang suriin ang mga antas ng oxygen. Humingi si Julia ng mapa at itinuro ang lahat ng lokasyon kung saan nila nakita ang Kraken kasama ang kanyang kampo. Sinasabi ng mga kwento na ang halimaw na ito ay sumasalakay sa maraming mga sasakyang pandagat noong nakaraan at bigla na lang nawala, kaya ang teorya ng mga iskolar na ang Kraken ay nakatulog ng malalim. Napagpasyahan niya na ang kanyang mga pampasabog ay tumama sa isang nakatagong lungga at nagising ang Kraken. Kung gusto nilang mabuhay, dapat nilang patayin ang sonar, kung hindi, aakitin muli nito ang nilalang. Dahil mukhang naiintindihan ni Julia ang Kraken, nagtanong si Victor kung alam niya kung nasaan ang submarino ng kanyang kapatid. Ipinaliwanag ni Julia na kadalasang hinihila ng mga octopus ang kanilang biktima sa kanilang pugad na dapat ay matatagpuan kung saan ang kanyang kampo dati. Naputol ang kanilang pag-uusap ng isang opisyal na nagpahayag na nakakita siya ng clue. Nag-play siya ng isang recording mula sa mga sandali na ginugol nila sa silent mode at lahat ay nakarinig ng tunog ng isang bagay na kumakatok sa metal. Sinubaybayan nila ang signal at kinumpirma na nagmula ito sa kampo ni Julia na nangangahulugang maaaring may mga nakaligtas sa nakaraang submarino. Nagbigay ng talumpati si Victor tungkol sa kahalagahan ng pagliligtas ng buhay ng tao at sa mga panganib na haharapin nila, pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang mga tauhan na dalhin ang submarino sa kampo ni Julia. Sa paglalakbay, iniisip ni Victor ang kanyang pagkabata at ang araw na nawala siya sa kabundukan. Natauhan lang siya nang makarating na sila sa lugar ng paghahanapan. Biglang nagsimulang lumipad ang mga pako sa mga makina at pader sa buong submarino, nabasag ang salamin at mga ilaw. Nangangahulugan ito na sila ay masyadong malalim, kaya pinataas nila ang submarino. Napansin ng isang opisyal na nakakita sila ng walang katapusang kailaliman at nais ni Victor na ipadala ang mini-submarine upang mag-imbestiga. Dahil nasaktan ng isa sa mga piloto sa panahon ng pag-atake, nagboluntaryo si Victor na pumalit sa kanyang lugar at iniwan kay Olshansky ang pamamahala. Umalis ang mini-submarine kasama si Victor at dalawang opisyal. Naririnig nila ang pagbitak ng metal habang naghahanap sila sa kailaliman dahil hindi pa ito bumababa ng ganito kalalim. Hindi nagtagal, nagsisimula ng maabot ang limitasyon ng presyon ng sasakyang dagat, kaya kung wala silang mahahanap na isang bagay ng mabilis, kailangan nilang bumalik. Nang makarinig sila ng echo, tumungo sila sa direksyong iyon at natuklasan ng daan-daang lumubog na mga sasakyang pandagat na nangangahulugang tama ang teorya ni Julia at ang mga alamat. Sa kalaunan, nahanap nila ang nakaraang submarino at napansin ang lahat ng pinsalang natanggap nito. Buti na lang buo pa rin ang unahan, ibig sabihin ay maaaring nagtatago doon ang mga nakaligtas. Sinubukan ng koponan na ikonekta ang mini-submarine sa ibabaw nito na masyadong mahirap dahil sa malakas na alon. Pagkatapos ng maraming pagsusumikap, nagawa nilang gawin ang pagkokonekta. Pagkatapos ay nagsuot ng diving gear si Victor at tumawid sa koneksyon. Kumatok siya sa kabilang submarino bago buksan ang hatch at natuwa siyang matuklasan na nakaligtas ang mga tripulante, kasama ang kanyang kapatid na si Alexander. Ipinadala nila ang balita sa pangunahing submarino at lahat ay nagdiwang.
Ipinaliwanag ni Alexander na hinayaan niya ang submarino sa silent mode dahil nabihag sila at nagpapadala lamang ng signal paminsan-minsan upang maiwasang makuha ang atensyon ng Kraken. Pinasakay ni Victor ang mga nakaligtas sa mini-submarine hanggat maaari silang magkasya, ngunit kakailanganin nila ng 2 biyahe upang mailigtas silang lahat. Nagpasya siyang manatili sa kanyang kapatid at isang mekaniko ang papalit sa lugar ng huling piloto. Ang mini-submarine ay nag-install ng isang tracker sa pangunahing ilong upang mahanap nila ang lokasyon kapag bumalik sila, ngunit kinailangan nilang i-off ito nang mapagtanto nilang maaaring makuha nito ang atensyon ng Kraken. Nang tuluyang umalis ang mini-submarine, nanginginig ang bumagsak na submarino, ngunit sa kabutihang palad ay hindi ito nahulog. Sa lalong madaling panahon naabot nila ang pangunahing submarino at agad na sinimulan ang pag-aasikaso sa mga nakaligtas. Masyadong hindi maganda ang lagay ng kapalit na piloto para gumawa ng isa pang biyahe, kaya humingi ng tulong si Julia kay Oscar. May karanasan si Oscar sa pagtatrabaho sa mga submarino at pumayag na pumunta. Habang umaalis ang mini-submarine, nakita ni Olshansky sa radar na muling gumagalaw ang Kraken. Samantala, nagpasya sina Victor at Alexander na kunin ang mga armas na hiniling ng kanilang mga nakatataas. Pumasok sila sa nawasak na submarine area at hinanap ang mga code sa safe. Gayunpaman, nang subukan nilang gamitin ang mga ito sa computer, hindi tumugon ang system. Tumanggi si Victor na sumuko at pagkatapos subukan ng napakaraming mga pindutan, sa wakas ay nagawa niyang i-on ang computer at masaya na makita na ang mga armas ay gumagana pa rin. Ang resultang electromagnetic pulse ay nakuha ng mini-submarine na nagsimulang sumunod dito. Bumalik sa pangunahing submarino, ang mga tripulante ay takot nang makita ang Kraken na papalapit. Nagmamadali silang inilapag ang submarino sa pinakasahig ng dagat at pumasok sa silent mode. Itinulak ng Kraken ang isang malaking bato na tumama sa submarino at sa lalong madaling panahon ang mga pako ay lumipad muli dahil sa presyon. Nagsimulang bumaha sa isa sa mga compartment kaya hindi alam ng mga tripulante kung magagawa nilang panatilihin ang silent mode ng matagal. Kasabay nito, ang mini-submarine ay nakarating sa wreckage at habang nasa proseso sila ng pagkokonekta, hindi nila sinasadyang natamaan ng tracker at na-activate ito. Sasalakayin na ng Kraken ang pangunahing submarino ngunit sa sandaling iyon ay naramdaman nito ang tracker at nagsimulang lumangoy pabalik sa pugad nito. Agad na inutusan ni Olshansky ang mga tripulante na gamitin ang pagkakataon na ito upang bumalik sa ibabaw. Samantala, gumagapang si Victor sa isang tubo upang maabot niya ang mga armas sa silid ng torpedo na naharang ng mga pagkawasak. Narinig ni Alexander ang pagdating ng mini-submarine at sinabihan ng kanyang mga tripulante na sumakay habang hinihintay niya ang kanyang kapatid. Sa kalaunan, naabot ni Victor ang silid ng mga armas at sinimulang ilagay ang mga code sa mga torpedo habang si Alexander ay ganoon din sa computer. Ang mga armas ay magtatagal upang may-load na nagbigay sa Kraken ng sapat na oras upang mahanap ang mga ito. Ang mga tripulante ay naghanda para sa epekto habang ang mga galamay ay nagsimulang magsara sa paligid ng submarino. Nag-uusap ang magkapatid sa radyo at humihingi ng paumanhin sa kanilang mga nakaraang away. Nagawa ng Kraken na mapunit ang kalahati ng submarino ngunit sa kabutihang palad ay iyon ang walang laman na buntot. Nang muli itong umatake, pinag-ugnay ng magkapatid ang kanilang mga galaw at sabay na pinindot ang mga buton para tuluyang masimulan ang sandata. Isang napakalakas na pagsabog ang nagpainit sa halimaw at naging sanhi ito ng pagsabog na nagresulta sa isang malaking sinag ng liwanag na bumagsak sa Arctic ice at umabot pa sa himpapawid. Ngayong bumabaha ang tubig sa submarino, nagmamadaling bumalik si Victor sa tubo upang muling makasama si Alexander. Di magtatagal ay kusang sasabog ang mga sandata kaya kailangan nilang kumilos ng mabilis. Nagsimulang lumubog ang submarino at ang malalakas na alon ay tumama sa mga pasilyo na naging sanhi upang magkahiwalay ang magkapatid. Hinanap ni Victor si Alexander at nakitang lumitaw ang kamay nito sa tubig. Hinawakan niya ito at hinila hanggang sa ligtas na muli si Alexander sa piling niya. Nagmamadali silang umakyat sa hagdan at sumakay sa mini-submarine, isinara ang pinto bago pa sila masundan ng tubig. 2 minuto na lang ang natitira para sa pagsabog, ang mini-submarine ay nabigong madiskonekta. Habang nagsisimula ng bumagsak ang pagkawasak sa kailaliman, naalala ni Victor ang emergency lever at hinila ito na nagpapahintulot sa mini-submarine na tuluyang madiskonekta. Lumayo sila kaagad bago sumabog ang mga armas at pinatalsik ng mga shockwave ang mini-submarine at umikot sa dagat. Sa ibabaw, ang pangunahing submarino ay naghihintay ng balita. Malapit na silang mawalan ng pag-asa nang makakita sila ng ilang bula sa tubig. Ito ang mini-submarine na sa wakas ay bumalik. Habang nagdiriwang ang lahat, sinubukan ni Victor na ibigay kay Alexander ang relo ng kanilang ama, ngunit sinabihan siya ni Alexander na itago ito dahil karapat-dapat ito sa kanya. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang mga tripulante sa Russia at sa wakas ay makakasamang muli ng magkapatid ang kanilang pamilya. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo.
Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel at mag-iwan na rin ng komento. Maraming salamat sa panonood!